Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tafsir at tinatalakay pa rin natin yung Suratul A'la. Alhamdulillah. Yung huling natalakay natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinulot ni Allah na hindi niya makalimutan yung mga ipinapahayag sa kanya na mga aya lalo na. Sa sumunod na bahagi, al-amru bit-tadhkir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan siya ni Allah na magpaalala. Yung tadhkir na tinutukoy dito, magpaalala. Ano ito mutaaddi. Paalalahanan niya yung iba. So merong receiver ng verb. Kumbaga, paalala. Yung al-amru bit-tadhkir. Sumunod na chapter dito sa Tafsir Ibn Kathir. Sabi ni Allah, fadhakkir in nafa'atid dhikra. Kaya magpaalala ka. So, dinulot namin na hindi ka makalimot. Therefore, yung fa dito, di ba? Magpaalala ka. Dhakkir in nafa'atid dhikra. Pero may kondisyon. Magpaalala ka kung may saysay ang pagpapaalala. Di ba napakaganda? Na yun nga, tayo kapag mangangaral tayo, hindi natin kailangan paulit-ulit yung pangangaral eh. Mangaral tayo kapag mayroong pakinabang yung pangangaral. Pero yung mga tao na hindi na nakikinabang sa pangangaral, hindi na pangaral ang kailangan nila. Hindi na paalala. Hatol ang kailangan sa kanila. Hatol, hukom. Diba? Hindi sila mapaalalahanan eh. O, may bisyo. Pinangaralan mo, pinalalahanan mo, ayaw sumunod. O hatulan mo. Ayaw mo tumigil manigarilyo, ayaw mo tumigil uminom ng alak, ayaw mo tumigil sa pangungurakot, hatulan mo. Ganoon. Lalong-lalo na kung meron kang otoridad na maghatol sa tao. So isa yun sa mga paraan na mauunawaan natin ang aya na ito. Kahit sa da'wa, ganoon din. Fadhakkir in nafa'atid dhikra. Kaya magpayo ka kung merong saysay, merong pakinabang ang pagpapaalala. Kasi limitado yung oras natin eh. 'Di ba? Sa halip na da'wa tayo ng da'wa doon sa ayaw naman mag-Muslim, 'di ba? O di punta tayo doon sa iba na maaring tatanggap ng pangaral natin. Sa iba tayo mangaral inshallah. Sa iba. Ay dakir haytu tanfa'u at tadhkirah. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah. Sabi dito ni Allah, magpaalala ka kung saan kapakipakinabang ang paalala o kung kailan o so, kung ano mang kalagayan, sitwasyon na mayroong pakinabang ang paalala. O minhahuna yukadu al-adabu fi nashril ilm. So ito na. Alhamdulillah. Mula rito may makukuha natin ang isa sa mga magagandang asal sa pagpapalaganap ng kaalaman, sa pangangaral. So, kabilang ito sa mga gandang asal ng pangangaral. So, napakahalaga para sa mga mangangaral. Fala yadauhu enda gairi ahlihi. Na hindi niya sasayangin ang kaalaman, hindi niya sasayangin yung pangangaral ng kaalaman sa mga hindi karapat-dapat dito. Dito nga sa enda gairihi o enda gairi ahlihi, kumbaga hindi qualified dito. Sa mga hindi qualified dito. Yung ahal kasi kapag tinutukoy dito, di ba ahlul ilm. So kahulugan nito, nagtatangan ng kaalaman o qualified na magkaroon ng kaalaman. So qualified. Kasi merong mga kaalaman oo, pero hindi na sila qualified doon masyado nang malalim. So bakit may nituturo sa kanila? 'Di ba dito, 'di ba? Maraming mga talakayin nilalaktawan natin kasi hindi na natin
Una, hindi natin maaarok, masyadong malalim. Pangalawa, wala tayong paggagamitan na halos eh. Kaya iniiwan na natin siya sa mga eksperto. Iniiwan na natin siya sa mga eksperto. Kahit sa mga kufar eh. May mga usapin sa batas, hindi na yung pwedeng pag-uusapan ng mga tao. Kaya problema ngayon, yun na yung comment section ng mga social media app. So biruin mo, tindero sa palengke, tindera sa karinderya. Tapos ngayon biglang magko-comment dun sa live stream ng impeachment trial ni Sara Duterte na para bang marunong pa siya sa Chief Justice o ano pa man. Parang yung usapin nung nakaraan, 'di ba? Sabi ni Robin Padilla. So dapat daw maging ano ba yung term na ginamit niya, basta hindi dapat one-sided daw yung prosecution, 'di ba? Sabi ng prosecution, dapat one-sided ang prosecution kasi nga nagpo-prosecute siya eh. Hinahabla niya yung tao. Pero bandang huli pala, merong merong statement ang Supreme Court na dapat kahit yung prosecution matapat. Kasi hindi ka pwedeng magpepresenta ng ebidensya na falsified o hindi mo pwedeng babaloktutin yung katotohanan. 'Di ba? Yung may sala, gagawin mong walang sala o yung walang sala, gagawin mong may sala. Hindi ka naaabot doon. Kasi ano na yun, magiging paglabag na yun sa ethics ng mga abogado, kumbaga, o ng mga ang Tagalog ng isa pang Tagalog ng abogado yung ano eh. Ang abogado kasi Kastila yun, yung salita na yun eh. Kastila. Ang tunay na Tagalog talaga ng abogado. Abogado, advocate. Kumbaga sa English, advocate. Kumbaga nagsusulong. Sinusulong niya yung pagiging inosente nung nasasakdal o sinusulong niya yung krimen nung nasasakdal. Ang Tagalog talaga ng ng abogado, manananggol. Ibang hirap. Manananggol. Ito na po yan sa isang K-drama na ako. Oh, Translate na manananggol. yun ang translation talaga ng ng abogado, manananggol. Kung pagtatanggol niya yung kliyente niya. Pero sabi ng Supreme Court, sige, tagapagtanggol ka pero hindi ka aabot sa yun nga yung pagtatakpan mo yung katotohanan, 'di ba? Pagtatakpan mo yung hustisya. 'Di ba? Alam mo yung ano mo yung kliyente mo may sala, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na pagtatakpan mo siya. Ang trabaho mo maprotektahan siya na hindi siya makukulong o masasakdal ng walang sapat na paratang. Kaya nga tuwing nang binabasa yung yung hatol ng judge, laging sinasabi, guilty beyond reasonable doubt. Ang trabaho mo bilang abogado ng kliyente mo na kriminal, kumbaga, alisin yung kumbaga, matalakay ninyo ng judge yung tungkol sa mga reasonable doubt at maalis yun para ma-establish na guilty talaga. Kasi pwedeng hindi naman mapapawalang sala, pero although nangyayari din yun, kapag procedural yung problema eh. Procedural. Nakuha yung ebidensya sa pamagitan ng paraan na illegal. Wiretapping. O, paano mo nakuha yung yung ebidensya na siya nga yung may sala? Napakinggan namin yung pag-uusap nila eh. Ito, may record kami nung conversation sa telepono. Bawal yan Yun, procedural na problema. Maraming kayak-ikan yung batas ng tao eh. Maraming kayak-ikan. Yung trabaho niya. So itong mga bagay na ito, masyado nang malalalim, may ilang mga bagay masyado nang malalalim, hindi na dapat tinatalakay sa tao. Pero ang problema ngayon social media ganun eh. Nagkakaroon ng avenue, nagkakaroon ng venue, lugar o ano pa man, pagkakataon yung mga tao na wala namang alam, pero mag-angkin ng kaalaman. Bawat issue na lang, may taong ganun eh. Bawat issue na lang, meron siyang expertise doon. Mo, nung panahon ng COVID, may mga naging eksperto man bigla sa sa mga virus. Hanggang sa bandang huli yung pampurga ng kabayo, ginawa na nilang gamot sa COVID, yung ivermectin. Tapos titingnan mo ano bang qualification nito. Hindi mo sa nilalait natin sila, di ba? Nagtitinda ka lang pala ng gulay sa palengke, kargador ka lang pala, tapos kung makapagsalita ka, marunong ka pa doon sa doktor. So merong paglulugaran. Merong paglulugaran ng mga bagay-bagay, pati ang kaalaman. Lalo na. Pati ang kaalaman.
fala yadauhu inda ghairi ahlihi. Hindi niya ito sasayangin sa hindi karapat-dapat dito. Kama qala Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Katulad sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, Amirul Mu'minin, ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Sasabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wala kang anumang pananalita na ibibigay sa mga tao na hindi nila naiintindihan, liban na lang na ito'y magiging fitna sa kanila. Kaya ito rin yung sinasabi ng mga scholar, katibun nasa ala kadari ukulihim. Kausapin mo yung mga tao ayon sa antas ng kanilang pag-iisip, ayon sa antas ng kanilang talino, ayon sa antas ng kanilang kaalaman, ayon sa antas ng kanilang pag-unawa. Hindi yung kamu-Muslim lang, alam mo, kamu-Muslim lang, di ba? Tapos tuturuan mo ng mga kung ano-anong malalalim na usapin sa Islam. Pinapakabisado mo agad yung faraid. Faraid, papakabisado mo. Oh, yung lalaking anak, ang mamamana niya, doble nung anak na babae. At kung ano-ano pang mga bagay-bagay. Ito 1/4, ito 1/3, ito 1/6. Ang hirap nga kabisaduhin ng aya na yun eh. Yung faraid, tapos kakasyahada lang kanina. Ito, dapat malaman mo to. Ang hirap ng faraid. Kahit yung mga graduate ng Islamic University, hindi nila basta-basta mapapaliwanag yan. Masteral na pinag-aaralan yun. O doctorate. Tapos ikaw gusto mo, tuturo mo yun sa jamaa mo. Eh, yung jamaa mo nga, hindi nga maayos magwudu eh. Yung jamaa mo, pag magwudu, naliligo yung ulo halos ng tubig. Kasi akala nila, pag magwudu, mababasa din yung anit. Nakatulad sa gusol. Tapos tuturo mo, ganun. Hindi na pwede. Hindi pwede. Magiging pagmamalabis na rin eh. Magiging pagmamalabis. Gaya din sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithin nasa bima ya'rifun. Kausapin mo yung mga tao ayon sa kung ano lang yung nalalaman nila. Ibig sabihin, yung ituturo mo sa kanila, meron ng pundasyon sa kanila. Kaya di ba may mga tinuturo tayo, basic, di ba, advanced, mga ganong bagay. Kasi hindi ka pwede basta-basta magtuturo ng mga bagay-bagay na hindi nila naiintindihan. Walang pagpupundasyonan eh. Walang pagpapatungan, kumbaga. Kahit sa ibang subject eh. O mathematics, di ba? O professor ka. Yung mga bata tinuturuan mo, mga 7 taon, 8 taon, ituturo mo doon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. Hindi mo yung tuturuan ng differential calculus. Hindi mo yung tuturuan ng trigonometry. Hindi mo yung tuturuan ng solid mensuration. O kung ano-ano pa. Ituturo mo sa kanila yung naangkop sa kanila. Yung nga, hadithin nasa bima ya'rifun. Sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kausapin mo sila tungkol sa mga bagay na nakikilala nila o nalalaman na nila para mas maintindihan nila. Kasi kung yung tinuturo mo, kumbaga, wala nga silang kaide-ideya man lang eh. Anong gagawin nila dun? Yung nga, either hindi nila maintindihan talaga o makabisado man nila, hindi nila lubusang nauunawaan at may apply nila ng mali. May apply nila ng mali. Yung nga, sabi niya, atuhibbuna an yukaddiballahu wa rasuluh. Gusto ba ninyo na sa pamagitan ng pananalita na itinuro ninyo sa kanila, mga aral na tinuro ninyo sa kanila na hindi nila naintindihan, pasisinungalingan nila si Allah at ang kanyang sugo? Hindi na. So dapat yung nga, fadakir in nafa'atid dikra. Magpaalala ka kung may saysay ang pagpapaalala. Alhamdulillah. Sumunod na aya, sayaddakaru may yaksya. Yun nga. Ang paalalahanan mo lang o magpaalala ka lang kung may saysayang paalala. Kasi ang makakaalala lamang ay yaong may takot. Ang siyang mapapaalalahanan lamang o tatanggap ng paalala ay yaong may takot. Fadakir in nafa'atid dikra sayaddakaru may yaksya. Magpaalala ka kung may saysay ang paalala dahil ang makakaalala lamang ay yaong
may takot kay Allah, lalo na. Sinabi nga, ay sayataidu o sayataidu bima tuballighuhu ya Muhammad man kalbahu yakshallaha wa ya'lamu annahu mulaki. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah. So ito nga yung utos ni Allah na ang paalalahanan ay yung ang kanilang puso ay natatakot kay Allah. At nalalaman nila na makakaharap nila si Allah. Yung lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Wa yatajannabuhal ashqa. At yung nga, yatajannabuhal ashqa, ang tinutukoy din dito yung paalala na lalayuan ng makasalanan. Alladhi yaslan naral kubra, na papasok sa malaking apoy. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, na dito sa apoy na ito, hindi sila mamamatay, pero hindi rin naman sila nabubuhay. Kasi araw-araw, di natin alam gaano kadalas silang mamamatay. Sa bawat sandali, nararanasan nila yung hirap at sakit na ikamamatay ng tao, kung mararanasan ng tao, pero hindi sila mamamatay. At yun nga, hindi sila namamatay, pero hindi rin sila buhay. Ay, la yamutu fayastarihu wala yahya hayatan tanfauhu. Itong hindi tumatanggap nga ng paalala, parang sinasabi nga rin dito ni Allah, di ba? Magpaalala ka kung may pakinabang ang paalala. Di ba? Magpaalala ka kung may pakinabang ang paalala. Dahil mapapaalalahanan ng sino mang may takot kay Allah. Pero ito ay lalayuan ng makasalanan. Dahil nga, itatapon siya doon sa impyerno, na siyang itatapon sa impyerno, na doon, hindi siya mamamatay na makakapagpahinga siya. At sa kalagayan niya, hindi rin naman siya buhay sa buhay na mayroong pakinabang sa kanya. Walang saysay yung buhay ng tao sa impyerno eh. Liban na lang upang mapahirapan siya. Hindi katulad dito sa mundo, di ba? Ang buhay ng tao kahit kuffar, kahit papaano may pakinabang. Kikita siya ng pera kapag nagtrabaho siya. Mabibili niya yung gusto niya. Makakapamasyal at makagawa ng mga gusto niya. Pero doon sa impyerno, wala. Nandun ka lang sa isang lugar. Pinapahirapan. Balhiya madarratun alayhi. Yung nga, yung buhay niya doon, buhay na walang saysay, kundi paghihirap at kumbaga, pinsala lamang sa kanya. Lian na bisababiha, yush'aru ma yu'akabu bihi min alimil adabi wan anwa'i annikal. Na doon, walang silbi ang kanyang buhay at puro pinsala lang. Dahil mga ito ang magiging dahilan. Yung buhay niya na yun na ang magiging dahilan na mararanasan niya ng paulit-ulit yung parusa at iba't iba pang mga mararanasan ng sino mang naroroon. Iniulat ni Imam Ahmad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun naril ladina hum ahluha la yamutuna wala yahyawun. Ang mga tao daw sa impyerno na nananahan doon na hindi mamamatay at hindi rin sila nabubuhay. Wa amma unasun yuridullahu bihim ar-rahmata fayumituhum fin nari fayadkhulu alayhimus syufa'a fayakhudhu ar-rajulu ad-dabara fayumbituhum. Sa mga ahlun nar daw, yung nga, paulit-ulit silang, kumbaga, makakaranas ng hirap, pero hindi sila doon mamamatay, hindi rin sila nabubuhay. Pero yung mga tao na kahabagan ni Allah, dudulutin niya na sila ay mamatay doon sa apoy, at pahihintulutan niya ang mga mamamagitan para sa kanila. At ang isang tao daw ay kukuha, kumbaga yung magsyasyafaa. Sa pamagitan ng kanyang syafaa, palalabasin mula sa impyerno yung isang grupo at itatanim daw sila
Yun nga, yung katulad ng pagkakalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May kinalaman din ito sa pagkabuhay muli. 'Di ba sakto tinatalakay na natin ito dun sa paraiso. Yung mga tao na kukunin mo na sa impyerno na nauling na sila halos. Maliit na lang yung matitira sa katawan nila. Pero dudulutin nila na sila ay umusbong na parang halaman. So ganito rin, itatanim daw sila. Itatanim. Akala, yung butuna fi nahril haya. Na doon daw sa impyerno, itatanim sila doon at tutubo sila doon sa ah, ilog ng haya. Haya yung pangalan, ilog doon sa paraiso. O tinatawag din itong Nahrul Hayat, ilog ng buhay. O Nahrul Hayawan, ilog ng kumbaga yung pagiging buhay. Hayawan, 'di ba yung hayop na may buhay, ganun sa ganung kahulugan. At tinatawag din itong Nahrul Jannah, ilog sa paraiso. Fayambutuna nabatal hibba fi hamilis sail. At sila raw ay tutubo. Mabubuo muli yung kanilang katawan, katulad ng kung paanong tutubo yung buto na naitanim sa lupa na naiwan ng ng baha. Yung lupa kasi na iniiwan ng baha. Matabang lupa 'yun eh. Lalong-lalo na after na bumaha sa kapatagan sa mga palayan, 'yun ang masustansya talaga na na lupa. Kasi buhaghag 'yun, tas marami yung mga organic na mga bagay-bagay na nasama na naanod. So ganun siya inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natutubo sila katulad ng anumang halaman na tumubo sa lupa na iniwan ng baha. At hindi sinabi niya, amma taraw na syajarata takunu khadra, thumma takunu safra, thumma takunu khadra. So nakita ba ninyo yung puno na ito ay berde tapos maninilaw, matutuyot, 'di ba? Sa panahon ng taglagas. Kahit yung mangga ganun eh, 'di ba? Nalalagas. Tapos magiging berde na naman ito muli. Sabi ni Abu Sa'id al-Khudri, qala ba'duhum, sa sinabi ng mga sahaba, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parang kumbaga yung kinakwento niya para bang nasaksihan niya itong mga ito. Yung mga puno na natutuyot at nagiging berde muli. Kumbaga napakaganda ng pagkakapaliwanag niya doon sa bagay nito. Para bang nasaksihan niya mismo. Samantalang nalalaman naman natin sa syudad siya lumaki doon sa Makkah. Pero maaring din syempre nasaksihan niya ito nung bata pa siya. Doon siya nakatira sa kina Halima. 'Di ba? Syempre, maaring ito rin ay wahi. At ipinahayag niya sa mga sahaba sa pamagitan ng mga pananalita na naiintindihan ng mga sahaba. So ganito rin, mas lalo nating naiintindihan ngayon yung Quran at yung mga hadith. Tuwing nang nagsasalita si Allah sa Quran, di ba? At yung mga hadith, tuwing nang ipinapahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tungkol sa mga bagay na al-ghaib, ininilarawan ito ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalarawan ng sa pamagitan ng paglalarawan gamit ang mga salita na naiintindihan ng tao. So ganun din. Fadakir in nafa'atid dhikra. So nagpapaalala sila sa atin si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pananalita na naiintindihan ng mga tao. Alhamdulillah. So ganun din tayo makipag-usap sa mga tao insyaallah. At ganyan din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat-ulit ito ni Imam Ahmad, amma ahlun naril ladina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Katulad na nabanggit kanina, yung mga tao sa impyerno hindi sila nabubuhay, hindi sila mamamatay pero hindi rin sila nabubuhay. Walakin unasun aw kamakala tusibuhumun naro bidunubihim. Pero yung mga tao, ay katulad na binanggit nga na mapaparusahan sila doon dahil sa kanilang mga kasalanan o kala bikhatayahum dahil sa kanilang mga kamalian fayumituhum imatatan hatta idasaru fahman udina
fi syafa'ah. So dudulutin sila ni Allah na mamatay doon sa impyerno. Dahil sa kanilang mga kasalanan, parurusahan sila doon. Dadalisayin sila doon sa impyerno. Dadalisayin sila. Hanggang sa sila ay maging uling at pahintulutan ang syafa'a para sa kanila. Pahintulutan ang syafa'a para sa kanila. Faji'a bihim dabaira. At sila daw ay kukunin doon sa impyerno ng grupo-grupo, ng sunod-sunod. Ito yung tinatalakay natin, di masyado, sakto na babanggit dito, yung tinatalakay natin dun sa paraiso at impyerno. Fabuttu ala anharil jannati. At sila raw, kukunin sila, di ba? At sila ay buttu, kumbaga ikakalat doon sa mga ilog sa paraiso. At sasabihin sa kanila, ya ahlal jannati, afidu alayhim. Sabihin ni Allah tungkol sa kanila yung mga nanggaling sa impyerno, o mga taga-paraiso, buhusan nyo nga ng tubig to mga ito. Diligan ninyo itong mga ito, mga tao to galing sa impyerno na naging uling, na itinanim kumbaga sa mga ilog sa paraiso, o sa paligid ng mga ilog sa paraiso. Fayambutuna na batal jannati takunu fi hamilis sail. At sila nga ay uusbong katulad ng pag-usbong ng buto na tumubo sa lupa na iniwan ng baha. So ganito sila uusbong, alhamdulillah, at papasok sila sa paraiso. Kaanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah, na para bang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumaki sa disyerto, o nasaksihan niya ang mga ito doon sa mga ilog, bagaman siya ay lumaki sa syudad. So, syempre, wahi na rin ito ni Allah, kaya niya nalaman, alhamdulillah, ito iniulat din ni Imam Muslim, alhamdulillah. So, ito yung pagpapatuloy natin sa Suratul A'la. Alhamdulillah, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.